Good morning, everybody. This is Mario again. The last 2 days or 3 days, I did some educational series on passive income for Pinoys. Ginagawa ko yan para mabigyan ng another option yung mga Filipino, kasi Filipino rin ako, tungkol sa passive income. And if you have the means, or if you try to get the means, this is a way to invest in stocks, to make some income para sa inyo lahat. Ang pinag-ano natin noon is the last video I did was I compared income investing and growth investing. I kind of explain yung growth investing, bibili ka ng stock, pipiliin mo yung maganda stock na tataas ang value, and then just keep it up, so makakapera ka nun. So kunwari bumili ka ng Tesla, and pagbili mo ng Tesla, $100 per share yun, tapos tumaas ng mga 200, 300 down the road, tapos ibibenta mo, meron ka ng profit. Ang problema lang nun, pagbenta mo, wala ka ng share. Kung bibili ka lang uli ng Tesla, hindi na 100 ang price, magiging 300 na. So tumaas na. So mahihirapan ka na makapera. So ang ginagawa ng mga tao nun, just buy and hold. Bibili nila ng Tesla ng $100, then hintayin na lang nila mag-retire sila. Kung bata pa sila, okay lang yun. If you're only like you're 20 years old, tapos mag-retire ka at 60, that's 30, 40, 50, that's 40 years. By the time yung Tesla will be worth hindi na 100, baka 1,000 na. So talagang malaki na yung profit mo. Ibibenta mo yun, meron ka ng income or meron ka ng pera sa retirement mo. I wouldn't call it income, kasi yung income is like, daily or weekly or monthly na dumarating. Magiging na yun, yung profit, which you can use, kung gusto mong magbakasyon o ganun. Ang problema lang, wala ka na namang share. Yung income na naman, na income investment, is bumibili ka ng mga stocks na may dividendo, and patataasin mo yung dividendo, every month meron ka matatanggap, and they call it income. Ang problema lang nito is, yun lang, matagal. You have to wait for a long time, at saka yung dividendo maliit lang. The most is like, 8%, 10%, malaki na nga yun compared sa bangko. Yung mga bangko, nagbabayad na sila ng mga 2%, the most is 4% yung sa savings mo. So talagang mahirap, maliit lang. Hindi ka mabubuhay, or mabubuhay ka pero hindi ka yayaman, or hindi ka komportable. So there's a different kind of income investment na gusto kong ituro sa inyo lahat na magagamit natin. Pero pag gagawin mo natin, pag-aralan mo natin yung mga basic. Itong income investment na ito, ginagamit nila yung ETF. Kung hindi mo alam ano yung ETF, ituturo ko ngayon. Ang ETF, ang ibig sabihin nun, E is exchange, T is traded, F is funds, exchange traded funds. Kung alam niyo yung mutual funds noon, before ETF ito they were very popular sa 60s, 70s mutual funds. Ang ginagawa ng mga nagbebenta ng mutual funds, they gather funds together, nilalagay nila yung iba-ibang stocks, nilalagay nila isang basket, tapos binibenta nila yun as mutual funds. Of course, magbabayad ka sa fund manager. Mataas pa nga ang fees nun ngayon, hindi na masyadong popular ang mutual funds, kasi you can buy individual stocks sa mga iba-ibang platform, kagaya ng Robinhood or mga iba-iba. Iwan ko sa Pilipinas ang pinakasikat, pero sa States, isa na sa pinakamalaki is Robinhood. Ngayon, ang ginawa ng mga fund managers, hindi sila nagbebenta ng mutual funds. Ang ginawa nila ngayon, gumawa sila ng ETF. So ang ginagawa nila, they put together a group of stocks, and a group of stocks iba-iba. So ang mangyayari noon, yung mga group of stock na yon, they put it together, they manage it. At the same time, yung stock na yon operates like a stock. So ibig sabihin, yung a basket of stock that works like a stock.
So kung wari, mahilig ka sa Magnificent Seven, yung Magnificent Seven is like a blue chips na technical, yung mga technology stocks na malakas na malakas. They're composed of Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, ano pa ba? Nakakalimutan ko na eh. Pero anyway, there's 7 really strong stocks. Meron mga ETF na that just, that put that together. Tapos, yung ETF na yan, meron silang pangalan. Tapos, parang it operates like a stock. Bibili ka ng isang stock nun, tataas yung stock, bababa yung stock, depende. So, yun ang ginagawa nila. So, ang ETF, nagiging parang stock na, tapos binibenta nila sa stock market. So pupunta ka sa anong platform mo, makikita mo yung ETF na yun, pwede mong bilhin yung stock na yun. So, and the good thing about it is hindi ka lang mag-iisip, yung sila lang mag-iisip, pero actually may management fees yun, yung tinatawag na expense ratio. Merong stock na tinatawag na SPY, and lahat ng mga S&P 500 na stocks na kasama dyan, binibili mo lang isa. Merong stock na Nasdaq na binibili mo lang isang stock lang, and it covers all the stocks sa loob ng Nasdaq. May nag-ooperate nun na mga managers, and may fees sila. Depende sa fees nila, may mahal, merong hindi, pero usually less than 1%. Hindi na rin masama. So, kailangan importante malaman natin yung ETF kasi dyan tayo pupunta. Pupunta tayo sa ETF para ituturo ko na naman sa next video ko anong ginagawa nila yung ETF na yun. So basically, ang ginagawa nila nun, they're pulling up ang ETF, tapos they are doing options sa loob ng ETF. Complicated ang options, so ituturo ko na naman ano yung mga options na yun. So you have an idea what the option is. Pero ngayon, ang kailangan maintindihan nyo ano yung ETF. So they're called exchange traded funds, and they're put together by a manager. Merong iba-iba dyan. Kung mahilig ka sa technology, meron silang ETF niyan. Kung mahilig ka sa banking, may ETF tungkol dyan. Kung mahilig ka sa mga iba-iba, or kung nasa kanila lang anong ginagawa nila. I used to invest in ETF. Merong ETF noon na tinatawag na ARK. I used to invest in ARK. They made money over 100% kasi bumibili sila ng maraming Tesla. Tapos bumagsak ang ARK, pero ngayon tumataas na naman. So hopefully naintindihan niyo yun. So once you learn about ETFs, ang next step is pag-aralan natin is doing options within ETF, because dyan pupunta yung income investment na pinag-uusapan natin na with a big high return. And that's about it. Thank you very much. I hope nakinig kayo. So hopefully may natutunan kayo. And hopefully, you're gonna follow me on this. Maraming salamat. Thank you.